Ngayong araw naman nga ho mga kabahag ay samahan nyo kami dito ni tatay na manghuli ng ganitong isda dito sa dagat. Gamit nga ho namin dito ay ganitong estilo ng panghuhuli ng isda. Araw ngayon nga ho ng Sabado at maganda nga ho yung panahon ngayon dito sa may amin. Ganitong season nga ho yung madalas na dumadawi yung mga bugaong na isda dito sa dagat. Pagkarating nga namin dito ay may inabutan na nga kami dito na iilang tao na nanghuhuli din ng isda. Yung estilo nga pala ng panghuhuli nila ay kaibahan dun sa aming gagamitin ngayon. Bale, ang tawag nga pala din sa aming panghuhuli ng isda ngayon ay tinatawag nga po palang bangkaanan. Siguro dahil tinawag itong bangkaanan dahil na rin sa kanyang hitsura. Kahit ganito nga lang siya kaliit ay kaya niya nga mag-stay sa ibabaw ng tubig basta't wag nga lang lalakas ang alon. Sa mga punto ngang ito ay iniabot na sa akin diyan ni tatay itong tinatawag na pulunan. Isa nga lang pala itong maliit na parte ng kawayan na nilagyan ng tapyas sa gilid. Malaking tulong nga pala yung mga tapyas na yan sa gilid dahil nagsisilbi nga pala yan lagayan ng kawil. Sa pamamagitan nga nito ay may tendency na maiwasan yung pagkakabuhol-buhol ng mga tansi nito. Para nga mas mabilis itong makalas ay iniikot nga lang pala itong kawayan para mas mabilis matanggal yung nakakabit na kawil sa pulunan. Bali dobling ingat nga din pala ako diyan dahil tinatama nga pala yung kamay ko nung sima nung kawil. Habang ginagawa ko nga ito ay si tatay naman ay siya naghihila nung tansi para hindi nga ito magsama-sama o magbuhol-buhol. Sumesenyas nga pala kami para mas mabilis nga naming maintindihan yung aming sinasabi. Nung matapos na nga namin itong maibagtik, sinimula na nga pala dito ni tatay na itali yung pinakang dulo ng tanset dito sa kanyang bangkaanan. Kailangan nga yung pagtatali nito ay mayroong tibay para in case na kapag ito ay hinila ay hindi ito mabubuwid o matatanggal. Habang inaayos nga yan ni tatay, ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga ba mahuhuli yung mga isda. Yung makikita nyo po di yung makintab na bagay, tinatawag po itong kristalet. Ito po yung nagsisilbing pampain para sa isda. Habang ito po ay nasa ilalim ng tubig, ito po ay mapapagkamalan ng isda na hipon. Sa mga puntungang ito ay sisimulan na namin ni tatay na palanguyin itong aming bangkaanan sa dagat. Ayan guys, at this point po pinapatakbo na ni tatay yung bangka. So hoping ko na nakikita nyo yung bangkang yan. Ayan, habang nga po si tatay ay hinihila niya dun sa may dulo. Ayan po. Ayan po yung bangka namin. At yung kawil pala sabi ni tatay kanina ay 17 pieces daw po lahat yun. So hoping po na mamaya po ay makahuli kami dito ni tatay. Ganito nga po pala yung ginagawa para yung aming bangkaanan po ay hindi pumunta po sa pangpang. Kailangan po talaga dito ng pwersa para yung bangka po ay pumunta po dun sa may gitna. Dahil yung isda nga po pala dito ay nasa medyo malalim na parte. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto ng paghihilahan ni tatay, itiningnan namin kung meron na nga bang huling isda yung aming bangkaanan. Sa mga puntungang ito ay nabigo nga kaming makahuli kahit isang pirasong isda. Pero si tatay nga dyan ay patuloy pa nga rin siya dyan naghihilahan, baka nga sakaling may mahuhuli pa rin kami mamaya. Ganun talaga ang buhay, hindi lahat ng oras tayo ay seswertihin agad. Kailangan pa rin nating mag-antay hanggang sa dumating yung tamang panahon na tayo ay mag-aani naman ng ating mga pinaghirapan. Ito na nga po pala yung pangatlong hulog nitong aming bangkaanan. At dahil medyo may kataasan na nga din pala yung ilog na tatawirin dyan ni tatay, ay hindi na nga din pala ako nagtangka na sumama pa sa kanya. Ilang minuto na nga din pala yung lumipas at bumalik na nga din si tatay at daladala na nga itong kanyang huli na isda. Dahil meron nga daw isda doon sa may paparoon ay napagpasyahan ko nga na sumama ulit kay tatay sa panghuhuli. Sa pangalawang subo ko nga na pagsama ay hindi nga kami nabigo at nakahuli pa nga ulit kami ng ganitong isda. Karaniwang nahuhuli nga pala namin ditong isda ay tinatawag nga po palang bagaong. Medyo matinik nga din po pala yung palikpik ng ganitong isda. Bagaong. Iingat lang, medyo matalas nga pala yung ano ng bagaong. Palikpik.
Dahil medyo pagod na nga din si tatay nung mga oras na yan, kaya't ako naman nga yung sumubok na manghilahan ng bangkaanan. Kung hindi nyo nga ho natatanong, ngayon nga lang din nga po pala ako nakahawak o naka-experience na manghilahan ng ganitong bangkaanan. Sa tulong nga dyan ni tatay, ayan, unti-unti ko nga dito naiintindihan kung paano nga ba pinoproseso o ginagawa itong ganitong panghihilahan. Sa mga puntungang ito ay hindi nga namin diyan inasahan ni tatay na makakahuli nga ako ng ganito kalalaking isda sa unang try kong panghihilahan. Ito, pitong huli nung ako ay naghila. So buenas, nakapitong malalaki guys. Ito oh. Dami namin huli ng tatay. Puro baga o ang nahuli namin ng tatay.